Ikaw kapuso, naranasan mo na bang matakot sa pag-iisa? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Julia. 35 years old ako nang nabuntis ako ng karelasyon kong si Peter. Mas bata siya sa akin ng 5 taon, Papa Dudut. Nareto lamang siya ng dating katrabaho ko. Nung una ay gusto ko lang ng ka-fling. Hindi kasi ako noon mahilig sa commitment. Ang gusto ko lang noon ay may pampalipas ng oras at pangtanggal ng stress sa trabaho. Samantalang si Peter naman ay gusto niya dati na maging seryoso ang namamagitan sa amin. Hindi ko po binalak na makipagrelasyon kasi hindi yun ang priority ko. Pero dahil sa isang insidente ay napilitan akong pumasok sa isang relasyon kay Peter. Naging kami after niya akong mabuntis, Papa Dudut. Hinala ko na sinadya niyang buntisin ako para pumirmi ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na wala akong balak magkaroon ng anak at binanggit ko rin na balak kong ipalaglag ang nabuo namin. Sinubukan niya akong pigilan at nagtagumpay siya doon, Papa Dudut. Nakumbinsi niya akong ituloy ang pagbubuntis ko. Nakumbinsi rin niya akong makipagrelasyon sa kanya. At doon ko na-realize na napapayag ako dahil nagustuhan ko na rin siya. Naramdaman ko naman kasi na mahal niya ako talaga at hindi lang katawan ko ang habol niya. Alam ko noon na bihira na sa mga nakakasalamuha kong lalaki ang katulad niya. Kaya naman sinabi kong payag na akong maging isang pamilya kami. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay naging supportive siya, Papa Dudut. Siniguro niyang maibibigay niya sa akin lahat ng kailangan ko at ng magiging anak namin. Inalagaan niya ako ng todo at doon ko talaga naisip na tamang pumirmi na ako sa kanya. Maswerte na ako noon sa kanya, Papa Dudut. Alam ko noon na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako papayagan, lalo na ang magiging anak naming dalawa, Papa Dudut. Hindi pa rin ako makamove on dun sa pamangkin mo kanina sa gender reveal ng baby natin. Akala porke kulay pink yung cake, strawberry flavored agad. Oo nga eh. Pasensya na ha. Nagwala pa talaga nung nalaman niya. Siya ba buntis? Oo nga pala. Peter, bukas samahan mo ako sa mall ha. Na naman? Paano na naman? Last week nag-mall na tayo ah. Nag-mall tayo last week kasi monthsary natin. Gusto ko lang namang mag-date tayo noon. Gusto mo na naman bang makipag-date bukas? Hindi naman. Bakit kailangan nating mag-mall? Bakit parang naiirita ka? Nakakapagod kasing pumunta ng mall. Tapos lalakad-lakad pa. Di ba nga kailangan kong maglakad-lakad, sabi ng doktor ko? Maglakad ka rito sa bahay. Ang dami namang space na pwede mong lakaran dito ah. Bihira na kasi tayo kung lumabas. Saka nalulungkot ako na andito lang tayo sa bahay. Wala namang masama rito sa bahay eh. Gagastos lang tayo pag nasa mall. Kahit wala tayo sa mall, kailangan nating gumastos dahil magkakaroon na tayo ng anak. Alam ko naman yon. Di mo na kailangang ulitin sa akin. Problema mo ba gastos? Kasi kung issue mo yan, ako na lang bahala. Kaya ko namang bumili ng mga kailangan natin at kailangan ng magiging anak natin. Tapos ngayon ipapamukha mo sa akin na di ko kayo kayang buhayin ng magiging anak natin. Ikaw nagsabi na gastos lang yung paglabas-labas natin. Anong gusto mong isipin ko? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong dapat mong isipin. Tapatin mo nga ako, Peter. May problema ba? Wala. Peter. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi ko kayang buhayin kayong mag-ina. Kaya nga sinasabi ko kanina na ako na ang bahala sa gastos, diba? Hindi lang sa gastos eh. Ano pa? Ayokong maging tatay. Ngayon mo sasabihin yan sa akin? Hindi lilipas to. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo.
Pero natakot akong sabihin kasi Ay, bukod doon, ayoko na rin maging karelasyon mo. huwag ka naman ganyan, Peter! Kung prank to, hindi nakakatuwa ah! Julia, sorry. Pero ayoko na talaga. Hindi! Hindi! Naguguluhan ka lang! Siguro napagod ka kanina kaya ganyan ka mag-isip. Matulog na tayo tapos bukas wala na yan. Sigurado ako. Julia! Itulog mo lang yan. Bukas sure ako. Gusto mo na uling maging tatay. Kinabukasan ay nadatnang ko ang sarili kong mag-isa sa kama. Iniwan ako ni Peter Papadudut. Kinuha na niya lahat ng mga damit niya at nag-iwan siya ng sulat sa akin at sinabing desidido na siyang umalis sa buhay ko. Tinawagan ko siya pero hindi naman siya sumasagot. Nakiusap ako sa mga kamag-anak niya na tulungan ako sa kanya at nahanap ko naman siya sa tulong nila Papadudut. Kinausap ko siya at pinapauwi na sa bahay pero ayaw na niya. Umuwi ako noon na mag-isa at iniyak ko ang lahat. Ilang beses akong nakiusap sa kanya na makipagbalikan na lahat ng yon noong binitawan ako ni Peter. Hindi ko na nakilala pa ang sarili ko mula nang iniwanan niya ako. Napabayaan ko ang trabaho ko Papadudut. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon kaya nag-resign na lamang ako. Nagkulong ako sa bahay at walang ibang nilapitang tao. Nagkasakit ako at halos makuna na ako noon dahil sa lungkot at stress. Nung hindi ko na kinaya pa ang sitwasyon ko ay nilapitan ko na ang best friend ko. Ang baklang best friend ko na si Julio. Kaedad ko rin at ka-birthday pa. Hindi ko sana siya gustong lapitan noon dahil pagagalitan niya lamang ako. Pero na-realize kong baka kailangan ko na ngayon para matauhan ako. Pinagdarasal ko pa rin kasi noon na magkabalikan pa kami ni Peter kahit na alam kong alanganin na. Pinuntahan ko siya sa kondo niya at doon pa lamang ay naramdaman na niyang may problema na ako. Mas kilala pa ako noon ni Julio kesa sa sarili kong pamilya kaya siya ang nilapitan ko. Kasi alam ko noon na maiintindihan niya ako sa mga desisyon ko. Pasensya ka na kung ikaw tong nilapitan ko ha. Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Nagtatak. Ang lungkot-lungkot ko. Ang lalari naman kasi buntis ka, mas emosyonal, mas hormonal. Mahal ko lang talaga si Peter. Yan din. Anong gagawin ko para bumalik siya? Huwag mo nang pabalikin. Paano kung ipalaglag ko na tong nasa tiyan ko? Hoy, huwag kang ganyan. May pa-gender reveal pa kayo nung nakaraan tapos ipapalaglag mo lang? Ituloy mo na yan. Ang laki na rin ang ginastos mo. Wala akong pakialam sa gastos. Gusto ko lang bumalik si Peter sa akin. Bukod sa mahal mo siya, bakit gusto mo pa siyang bumalik sa'yo? Hindi ko alam. Siguro natatakot ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Girl, ang dami mo nang nagawang bagay ng mag-isa. Bakit ngayon pa iisipin hindi mo kaya? Kasi yun naman ang totoo. Sinasabi mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Ano bang hindi mo maintindihan? O bakit sa akin ka nagagalit? Ako bang nang iwan sa'yo? Chararat nito! Sorry, emosyonal lang. Huwag kang gumaya kay Peter. Huwag mong talikuran ang pagiging magulang mo dahil lang sa takot. Hindi ko talaga kaya, Julio. Ano ka ba naman? Ikaw yung naging nanay sa mga nakababata mo kapatid nun. Kayang-kaya mo na yun ngayon. Ay, umalis ka na lang sa tinitiran mo ngayon. Yan ang solusyon mo sa problema ko? Ang mawalan ako ng bahay? Hindi pa kasi ako tapos bakla. Ang ibig ko sabihin, dito ka na lang tumira sa akin. Ako lang naman mag-isa rito. Paano yung mga boylet mo? Di doon na lang kami sa kanila.
Hindi ba ako makakasagabal sa'yo? Naalala mo ba nung broken ako dati dahil kay Kevin? Pinalayas na ako sa apartment namin dahil may bago na siya noon, di ba? O sino sumalo sa akin? Walang iba kundi ikaw. Alam ko kasing kailangan mo ko nun eh. At alam ko kailangan mo naman ako ngayon. Sabihin mo lang kung may lakad ka ngayon. Baka kailangan ko nang umalis dito kasi may pupuntahan ka pa. Kung talagang di mo kaya mag-isa, sasamahan kita. Di mo ba ako iiwan? Iiwan ka ng lahat, pero ako, hindi. Ganyan din naman yung sinabi ni Peter eh. Nasan siya ngayon? Huwag mo nga ako igaya sa kanya. Huwag mo ipasa sa akin yung trust issues mo, ha? Mas lalaki ka pa kaysa sa kanya. Sabi nga sa kanta, di ba? Minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Wala nang tatay to magiging anak ko. Ano bang wala? Ano tawag mo sa akin? Gusto mo maging ina eh. Palit na lang tayo ng role. Mukhang mas kaya ko maging ina kesa sa'yo. Thank you, bakla. Wala yon. O sige na, dito ka na matulog tapos bukas, sasamahan kita maghakot ang mga gamit mo. Naging matalik ding magkaibigan ang mga nanay namin ni Julio, Papa Dudut. Noong nabubuhay pa sila ay halos hindi sila mapaghiwalay. Sabay nga rin nila kaming pinanganak ni Julio at naging magkumare sila at pinaglapit pa ang mga pangalan naming dalawa, Julio at Julia. Para na nga kaming kambal noon pero sa magkaibang matres nga lamang. Sinanay kami ng mga nanay namin ni Julio na magkasama at lumaki kaming dalawa na parang magkapatid ang turingan. Lagi kaming magkasama noon hanggang sa pagtanda. Inisip nga rin ng mga nanay namin na ipapakasal kaming dalawa pero hindi yun natuloy dahil lalaki rin pala ang gusto ni Julio. Kaya naman sinabi ng mga nanay namin na babawi na lamang daw sa magiging apo nila. Yun nga lang ay pareho ding hindi rin inabot ng mga nanay namin ang mga magiging apo nila dahil sabay din silang namatay dahil sa isang aksidente. Sa pagkamatay noon ng mga nanay namin ay mas lalo kami naging close ni Julio. Kinapitan namin ang isa't isa sa mga panahong nangungulila kami sa tulong. Hindi nagbago ang turing namin sa isa't isa kahit marami na ang nagbago sa direksyon ng buhay namin. Lalo na noong nabuntis ako. Mas lalo kaming pinaglapit ng pagkakataon at naisip ko nga na baka paraan yon na mga nanay namin sa kabilang buhay para ipilit na maging kami ni Julio. Napag-usapan na nga rin namin yon at hindi naman namin isinara ang posibilidad na kapag pareho na kaming matanda at single ay baka kami na rin ang magsama. Papa Dudut, hindi ko noon kayang mawala sa buhay ko si Julio dahil siya ang nagsilbing pader ko sa mga panahong pakiramdam ko ay itinutumba na ako ng mga pagsubok. Siya ang nagsilbing taga-salo ng mga problema ko. Kahit na hindi naman niya yon kailangan gawin ay ginawa pa rin niya dahil itinuring na niya akong parte ng buhay niya. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Nangako ako sa sarili ko na kapag ako naman ang kailangan niya, ay nariyan ako palagi sa katabi niya at handang umagapay sa oras na kailangan niya ng kaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo nga after nang naging pag-uusap namin ay lumipat na ako sa kondo ng kaibigan ko. Nahiya nga ako dahil halos sinakop na ng mga gamit ko ang buong kondo niya. Lalo na yung cabinet niya na puro damit ko na lamang ang nakalagay. Hindi naman siya nagreklamo at binilahan pa ako ng isang cabinet para naman daw sa magiging anak ko. Pinanindigan niya ang sinasabi niyang magiging ama siya ng anak ko. Hindi ko noon maipaliwanag ang saya dahil meron pala talagang taong katulad ni Julio na handang saluhin ang binitawan ng iba. Marami ring adjustment noon si Julio lalo na sa kanyang social life dahil sa akin. Hindi na siya umiinom noon at nagyoyosi para hindi makaapekto sa pagbubuntis ko. Hindi na rin siya pumaparty pa tulad noong dati dahil gusto niyang mabantayan ako oras na kailanganin ko siya. Noong nakapanganak na nga ako ay mas lalo pa niyang pinakita sa akin na gusto niyang maging ama sa anak ko.
Siya na rin Papa Dudut ang bumili ng mga gamit at ibang kailangan ng baby ko. Hindi pa kasi ako nakahanap ng trabaho. Agay yung ginawa kong pag-aalaga naman sa kanya. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ang ganda kasi nitong binili mong kumot ni baby. Ang lambot. Bakit iniiyak ka mo kung maganda? Hindi ko alam. Gusto ko lang umiyak. Kahapon lang iniyakan mo yung bagong linis na oven toaster. Tapos ngayon? Ay, ewan ko sa'yo. Baka bukas, iyakan mo na yung dishwashing liquid, ha? Iniyakan ko na yun last week eh. Sayang naman, di ko naabutan. Oh, bakit? Naawa ako sa'yo kasi di mo naabutang iniyakan ko yung dishwashing liquid. Tawagan mo kasi ako next time kapag iiyakan mo na yung mga gamit dito sa bahay. Oh, yung frying pan, naiyakan mo na ba? Gusto ko makita. Next time. Tapos tatawa ka dyan? Grabe yung hormones yan, Julia, ha? Hindi ko na talaga alam tong nangyayari sa katawan ko. Huwag ka na masyado umiyak dyan at baka magising si baby. Mamaya, magkumpetensya na naman kayo sa palakasan ng iyak. Ako na naman to kawawa. Mahimbing na yung tulog niya. O siya, kung gano'n naman pala, magtulungan na tayo mag-ayos ng kalat dito bago pa siya magising. Ako nang bahala maglinis. Maligo ka na. Mamaya na ako maliligo after maglinis. Hindi na bakla. Okay na. Kaya ko na to. Bakit ba ayaw mo magpatulong, ha? Kaya ko naman kasi. Napagod ka mag-alaga kay baby kanina, tapos ngayon mag-aayos ka pa? Hindi magandang bugbugin mo yung sarili mo sa pagod. Baka mahawa mo si baby sa pagod. Nakapagpahinga naman ako kahit papano. Ah, hindi. Mas lalo tuloy ako nagwo-worry kay baby. Ako nang bahala rito sa kalat. Pumunta ka na sa kwarto. Bantayan mo na lang si baby. Hindi, tutulungan na kita bakla. Ang kulit naman, Bex! Napagod ka rin kasing magtrabaho kanina. Ano bang napagod nag-Facebook lang ako buong shift ko? Ang dami kong inad na boys, ha? Loka ka talaga? Nakonsensya lang ako sa wala. Bakit ka naman makokonsensya? Eh kasi ikaw tang bumubuhay sa amin ni baby. Itong pag-aayos na lang ng kondo mo yung natutulong ko. Ang laking bagay na nga sa akin na nalilinis mo tong kondo natin eh. Kondo mo. Kondo natin. Gusto ko lang namang makatulong kahit konti. Sabi ko nga sa'yo, ang laking bagay na nung pag-aasikaso mo sa kondo. Hindi ko na kailangan kumuha ng kasambahay. Nakatipid tuloy ako. Paano bang nakatipid ang laki na ng nagastos mo kay baby? Feeling ko hindi ko siya ginagastusan. Di ko naman ramdam. O edi ikaw na tong busog ang bank account. Gaga, hindi ko lang maramdaman na gumagastos ako ng malaki kasi natutuwa ako kapag naibibigay ko yung kailangan ni baby. Bakla, O ano yun? gawa na tayo ng baby. Ew! Baklang to? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Eh kasi mukhang nai-enjoy mong maging daddy. Panindigan na natin. Tumigil ka kung ayaw mo pakuluan ko yung matris mo para hindi na gumana. Ang harsh mo naman kay mommy. Family planning, bakla. Tama na isang baby. Ay, tumatawag yung inorderan ko ng damit ni baby. Sagutin ko lang ah. Sige, sagutin mo na. Puntahan ko lang si baby. Namiss ko bigla eh. Peter naman. Sabi ko sa'yo mamaya ka na tumawag, di ba? Namiss ko kasi kayo ni baby. Baka pwede mag-video call tayo ngayon. Gusto ko kayong makita. Hindi pwede. Kasama ni Julio si baby. Magkita na lang tayo bukas habang nasa work siya. Oo na. Sige na, bye. Hindi alam noon ni Julio na may communication na ulit kami ni Peter. Hindi ko sinabi sa kanya kasi alam kong magagalit siya.
Wala naman po akong balak itago noon habang buhay yung pagkikita namin ni Peter pero wala pa kasi akong lakas ng loob para sabihin kay Julio ang lahat. Malaki ang naging galit ni Julio kay Peter dahil sa pag-aabandona sa aming mag-ina kaya alam kong hindi niya gustong makita na lumapit pa sa akin si Peter. Kaya naman nung time na nagparamdam muli si Peter sa akin ay nilihim ko yon, Papa Dudut. Nangyari ang lahat 1 buwan bago ako manganak. Tinawagan ako ni Peter at sinabing nagsisisi na siya sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Nakipagbalikan siya sa akin pero nagmatigas ako. Sinabi ko lahat ng masasakit na salita kay Peter pero tinanggap niya lamang yon. Ilang beses siyang nagmakaawang magkabalikan kami pero tinanggihan ko. Sinaktan niya ako noon kaya hindi ko na siya balak pabalikin pa sa buhay namin ang magiging baby ko. Yun nga lang noong time na nakapanganak na ako ay doon ako naging marupok. Sinagot ko ang tawag niya at sinabing nakapanganak na ako. Na-feel kong kailangan ko siyang muli sa buhay ko. Kaya naman lihim kaming nagkabalikan. Nagkikita kami kapag umaalis noon si Julio sa bahay at nagpupunta noon sa kondo si Peter para dalawin kami ng baby namin. Walang naging clue si Julio sa nangyayari sa amin ni Peter at natatakot ako kapag nalaman na niya. Lalo na't gusto na noon ni Peter na magsama na ulit kaming dalawa. Ilang beses niya akong pinilit na iwan ko na raw si Julio para magsama na kaming pamilya. Aminado ako noon na gusto ko nang makasama si Peter para bumuo na kami ng pamilya. Pero noong time na walang-wala ako ay si Julio ang naging pamilya ko. Kanina pa ako kumakatok dito. Siniguro ko munang nakalayo na talaga si Julio dito sa kondo. Lika na, pasok ka. Anong oras ang balik niya? Di siya makakauwi agad, may pinapatapos daw yung boss niya. So pwede ako mag-extend ng stay ko rito? Hindi pwede. Umalis ka pa rin mamayang 6:00 ng gabi. Gusto ko pa kayong makasama ni baby. Pasalamat ka nga tumaabot ka ng ganung oras eh. Ang gusto ko, araw-araw ko kayong makasama. Oras-oras. Alam mo namang hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Pamilya tayo. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ko noon. Hanggang kailan ko ba dapat pagsisiyan yan? Habang buhay. Alam kong nagpatalo ako nun sa takot. Pinagsisiyan ko yun. Marami akong sinayang na araw. Kaya di ko nasubaybayin yung paglaki ng tiyan mo. Tapos ngayon magsisisi ka? Ilang beses kitang pinilit na wag akong iwan, di ba? Sorry talaga. Muntik ko nang ipalaglag si baby dahil sa desperado na akong bumalik ka. At nagpapasalamat akong di mo tinuloy. Mabuti nga't pinayuhan ako ni Julio. Kung hindi, ang laking pagsisisi ko siguro ngayon. Puro na lang si Julio. At bakit hindi? Paalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo. Siya ang sumalo sa akin nung binitiwan mo ko. Nakakainis lang kasi na puro siya ang bida sa mata mo. Samantalang ako naman ang tumulong sa'yo para makabuo ng bata. Excuse me? Sorry, mali yung nasabi ko. Nadala lang ako ng emosyon. Pasensya na. Dapat ka ako yung nagpadala sa emosyon nun, Peter eh. Pero tinalo mo pa ako. Huwag na tayong mag-away, please. Pumunta ako rito para makita kayong mag-ina ko. Para mawala ang stress ko. Tapos gagamitin mo lang kaming pangtanggal ng stress mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Tama nga si Julio. Ayan, puro Julio ka na naman. Yang boses mo, magigising si baby. Umalis ka na rito. At bakit? Magsama na tayo. Ayusin natin to. Ayusin yung nasira mo? Isisi mo na sa akin habang buhay yung pag-iwan ko sa'yo noon. Pero gusto kitang makasama ulit. Lalo na si baby. Sana dati mo pa na-realize yan. Please, Julia. Bigyan mo naman ng chance na magkaroon ng buong pamilya ang baby natin. Di ba dapat ikaw ang nakapag-isip niya nung una pa lang? Tatanggapin ko lahat ng paninisi mo. Alam kong kasalanan ko talaga. Kaya nga ako nandito kasi gusto kong bumawi. Julia, natuto na ako. Alam ko na kung anong kailangan ko. Kayo ni baby. Kayo lang ang kailangan ko. Talaga lang ha? Tapos sa susunod kapag natakot ka uli, iiwan mo uli kami. Hindi na mauulit yun. Wow, ang confident naman masyado. Oo, kasi alam kong mahal kita.
Ikaw, mahal mo ba ako? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Peter dahil aminado kong mahal ko pa rin siya at yon ang totoo. Kahit gaano kalaki ang naging galit ko sa kanya ay hindi pa rin mawala sa puso ko na mahalin siya. Papadudot niyakap ako niya at doon ay nanghina na naman ako. May nangyari nga sa amin ang araw na yon. Doon ko mas lalong naramdaman na kailangan ko siya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na bigyan niya ako ng oras para makapag-isip. Sinabi ko sa kanya na hindi biro ang iwan agad si Julio after na mga tinulong niya sa akin. Nainis si Peter dahil panay ang banggit ko sa pangalan ni Julio at ilang beses kong dinipensahan si Julio kay Peter pero hindi yon umepekto. Naramdaman kong nagsiselos lamang si Peter kaya ganon ang galit niya kapag pinupuri ko si Julio. Sa kakilala ko si Peter, papadudot. Alam kong hindi niya nagustuhan kahit minsan si Julio at malaki ang issue ni Peter noon sa mga bakla dahil minsan ay namolesta siya ng tiyuhin niyang bakla. Kaya inunawa ko na lamang siya. Ipinagpatuloy namin ang pagkikita ni Peter ng palihim. Patuloy din na may nangyayari sa amin sa kondo ni Julio. Nahirapan akong mag-decide kahit na ilang beses na akong kinunit ni Peter. Inanda na nga niya ang apartment niya para sa pagtira namin na mag-ina. At ilang beses kong sinubukang ilihis ang usapan tungkol sa pag-alis ko sa kondo ni Julio kapag magkausap kami ni Peter. Papadudot, mahal ko at gusto ko noon na makasama si Peter sa iisang bahay pero nag-aalala ako para kay Julio. Napamahal na rin siya kay baby kaya alam kong masakit yon kapag umalis kami. Bukod pa doon ay nangako ko kay Julio na hindi na ako babalik pa kay Peter kahit na ano ang mangyari. Naalala ko pang sinabi ni Julio na kapag bumalik ako kay Peter ay kakalimutan na raw niya ako. Nung una'y kampante naman akong matutupad ko ang pinangako ko pero nang bumalik muli si Peter sa buhay ko ay nakalimutan ko naman lahat ng mga sinabi ko noon sa kanya ng panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Timbang ko ang gagawin kong desisyon. Mas nanalo si Julio sa sitwasyon ko. Kaya sinabi ko kay Peter na hindi na ako babalik pa sa kanya. Umiyak si Peter nung sinabi kong ayaw ko nang magkita pa kami at nang makaawa siyang huwag ko raw siyang iwanan. Nagmatigas ako at pinalis siya sa kondo noong dinalaw niya ako ni baby. Hindi siya kumalas sa pagkakayakap sa akin noon, papadudot. Sinabi niyang hindi na niya kayang mawala ako sa pangalawang pagkakataon. Pinilit ko siyang umalis pero nagkulong siya sa kwarto kasama si baby. Naiyak na lamang ako dahil kahit ako ay nahirapan sa desisyon ko. Noong kumalma na si Peter ay pinapasok na niya ako sa kwarto at hawak niya noon si baby at doon ako naiyak. Hindi ko alam kung dala lang ba ng hormones ko o talagang gusto kong maging pamilya kami ni Peter muli. May nangyari ulit sa amin, papadudot. After noon ay umalis na siya ng walang paalam. Naiyak ako noong pagkagising ko at wala na si Peter sa tabi ko. Tinawagan ko siya para pabalikin siya sa kondo habang wala pa si Julio. Tinanggihan niya ako at sinabing mas magandang araw ata na magkahiwalay na kaming dalawa. Kinulit ko siyang bumalik at ginawa naman niya at nag-usap kami ng masinsinan sa naging desisyon ko. Bago gumabi ay umalis na siya ng kondo dahil pabalik na rin noon si Julio. Napaagang uwi ni Julio dahil na-miss daw niya si baby at nakonsensya ako, papadudot. Nahirapan na akong bitawan sina Peter at Julio dahil pareho silang mahalaga sa buhay ko. Pero alam ko noon na kailangan ko nang mag-decide. Lumipas pa nga ang 3 araw at nabuo na ang isang desisyon na gusto ko at kailangan ko nang panindigan. Napatulog ko na si baby. Mas kaya mo talaga siyang patulugin kaysa sa akin, no? Kasi ako naman yung totoong nanay niya. Mukha naman. Okay ka lang ba, girl? Oo naman, bakit?
Kanina ka pa maputla eh. Puyat lang to. Alam mo namang ilang araw na akong pinapahirapan ni baby sa gabi. Ang hilig kasing matulog ni baby sa tanghali eh. Ayan tuloy, ang active sa gabi. Oo nga eh. Bakla, nag-worry na ako sa'yo ha. Bibili ako ng vitamins mo para sa dugo. Nakausap mo na ba yung OB-GYN mo kung anong pwede sa'yo? Puntahan ko siya bukas. Samahan kita. Day off ko naman saka... Oy! Julia, ba't bigla ka tumakbo? Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsusuka ka? May nakain lang ako, hindi maganda. Tara na sa ospital. Baka kung ano na yan. Wala to. Julia, huwag matigas ang ulo. Julio, I'm sorry. Bakit? Buntis ako. Buntis? Paano? Ano bang dapat ikasorry mo, bakla? Padadagdagan na ako ng baby. Sana baby boy naman ngayon. Julio. Teka, hindi naman ako ang ama niyan, no? Bakla, ginapa mo ba ako? Yung totoo. I'm sorry. So, sa akin yan? OMG, nanay nakes! Hindi. Ay, akala ko naman... Kay Peter. Ano? I'm sorry, Julio. Kay Peter? Nagpabuntis ka na naman kay Peter? Paano? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadyang ano? Magpabuntis sa lalaki ng iwan sa'yo? Nagsisi na raw siya. Kaya tumihaya ka ulit. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako. Gawa ba sa buhangin yung utak mo, girl? Tumihaya ka nga, di ba? Malamang mabubuntis ka. Julio. Julia naman! Alam mo kung anong ginawa sa'yo ng lalaking yung dati. Alam ko. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Eh bakit hinayaan mo siya bumalik? Ganyan ka na ba katanga? Sobra ka naman magsalita. Ikaw ang sobra! Hindi ka na naman nag-iisip! Tapos ngayon, ano mangyayari? Ipapaako mo na naman sa akin yung bagong responsibilidad ng lalaking yon! Sinabi ko pag ipapaako ko sa'yo. Hindi ko siya ipapaako sa'yo. Ako nang bubuhay sa mga anak ko. Ah, talaga? Kaya mo na? Hindi mo nga kayang buhayin yung panganay mo eh, tapos magdadagdag ka pa ng isa! Ganyan na ba kalitan tingin mo sa akin? Oo! At kasalanan mo kung bakit! Kung hindi ka naman kasi tanga! Huwag kang mag-alala. Hindi na ako aasa ng tulong sa'yo. Kami na ni Peter ang bahalang bumuhay sa mga anak namin. Ah, talagang desidido kang bumalik sa lalaking yon? Oo! Ang tanga mo talaga! Tanga na akong tanga, pero gagawin ko to para sa pamilya ko. At ako, hindi ba ako naging pamilya para sa iyo? Hindi ko naramdamang pamilya ko noon si Julio dahil sa masasakit na sinabi niya sa akin. Alam kong nakapagsalita lamang siya ng hindi maganda dahil sa galit niya. Nadala na rin ako ng emosyon ko kaya hindi ko kaagad na proseso lahat ng sinabi ko. Nag-decide po akong umalis na lamang kaagad sa kondo ni Julio at hindi naman niya ako pinigilan. Inayaan niya akong hakutin ang mga gamit ko at hindi naman ako humiling na tulungan niya ako dahil nasaling na niya ang pride ko. Naramdaman ko ang panliliit dahil sa mga sinabi niya. Alam ko naging dependent ako sa kanya pero hindi naman sana niya pinaramdam sa akin na pabigat ako sa buhay niya. Sinundo ako ni Peter noon sa labas ng kondo ni Julio at hindi ko na pinapunta pa sa loob ng kondo si Peter dahil baka magpang-abot lamang silang dalawa. Nagsama na kami ni Peter after kong umalis sa kondo ni Julio. Hindi na muling nagparamdam sa akin si Julio at nalungkot ako dahil aminado kong namiss ko siyang kasama. Lalo na noong time na malapit na akong manganak, Papa Dudut. Bigla ko naalala yung pag-aalala niya sa akin noong nanganak ako sa panganay ko. Hindi ko naman siya magawang tawagan noon dahil na rin sa pride at hiya. Mabilis lang na lumipas ang mga buwan at nakapanganak na ako. Hindi ko na inaasahan pang dadalaw sa akin si Julio. Tinanggap ko na noon na sarado na siyang chapter sa buhay ko. Pero laking gulat ko na lamang nang pinuntahan niya ako sa ospital isang araw after kong manganak.
Binalita pala ng kapatid ko sa kanya na nanganak na ako. Nagbaba siya ng pride at pinuntahan ako. Hindi ko man maamin noon, Papa Dudut, pero ang saya ko. Naiyak na ako noon pero pinigilan ko na lamang dahil na rin sa pride na nararamdaman ko. Kumusta ka? Ito, ayos lang. Kumusta yung tahi mo? Yung tahi ko talaga ang kinukumusta mo. Hindi ko alam ang sasabihin eh. Ako rin naman. Nanibago lang ako. Ngayon lang ulit kita nakaharap after nung Away natin. ikaw naman kasi eh. Oh, bakit ako? Ikaw kaya tong nagalit bigla. Sino bang hindi magagalit? Nagpabuntis ka na naman. Ano ka, pusa sa bubungan? Akala ko ba masaya ka nung nalaman mong buntis ako? Nung hindi ko pa alam na si Peter yung ama. Mas gusto ko pang ginapang mo na lang ako kaysa nagpabuntis ka sa tukmol na yon. Dahan-dahan naman. Tatay pa rin yun ng mga anak ko. Ay, wala akong pakialam. Kung pumunta ka rito para awayin ako, please, preno muna. Baka bumuka yung tahi ko dahil sa'yo. Bibili ako ng sinulid at karayom doon sa store sa labas. Ako na magtatahi ulit. Kunin mo yung pink na sinulid ah. Favorite color ko yon. At favorite mo naman magpabuntis kay Peter. Ayan ka na naman eh. Sorry, hindi pa rin ako makamove on sa galit ko sa kanya eh. Patawarin mo na siya. Ako nga napatawad ko na eh. Napatawad ko na siya noon sa nagawa niya sa'yo. Oo bakit galit ka pa rin sa kanya ngayon? Kasi kinuha niya kayo ni baby sa akin. Julio. Alam ko mas may karapatan siya sa inyo dahil siya ang ama ng mga bata pero ako'y naging ama sa panganay mo nung nawala siya. At habang buhay kong ipagpapasalamat yon. Pero ganun talaga. Dapat kong tanggapin na mas kailangan mong piliin siya kasi alam mo na, kayo naman yung nakabuo. Ako lang naman to sumalo. Hindi ko naman siya pinili. Ha? Wala naman akong balak bumalik sa kanya. Oo, nung una gusto ko. Pero naalala ko nung iniwan niya ako. Paano kung bumalik ako sa kanya tapos iwan niya ako uli? Mas magiging masakit yun sa akin lalo't nakasama na niya yung anak namin. Eh bakit pinaglaban mo siya nun sa akin? Bakla naman, ang sasakit ng mga sinabi mo sa akin. Lumaban lang ako sa'yo. So talagang hindi ka bumalik sa kanya? After kong umalis sa kondo mo, nakitira muna ako sa kanya. Nung nakahanap na ako ng matitiran ko, umalis na rin ako. Hinayaan kanyang umalis? Wala rin naman siyang magagawa. Saka bago mo pa nalaman yung tungkol sa amin, sinabi ko na sa kanya na di na ako babalik sa kanya. Ikaw yung pinili ko, bakla, pero inaway mo ko. Eh sorry, kala ko naman kasi… Nagpapadala ka kasi lagi sa emosyon. Ay, ako pa talaga? Eh sino ba yung nabuntis ulit kahit wala pang 1 year yung panganay niya? Ha? Hindi emosyon yun. Ano yun? Box, bumalik ka na sa kondo? Magtulungan tayo ulit. Bakla, hindi na. Okay na. Eh paano ka? Anong paano ko? 2 na ang baby mo. Kailangan mo ng tulong. Ako ang dahilan kung bakit may 2 akong anak na magkasunod ngayon. Kailangan kong panindigan to. Pwede mo naman panindigan habang nagpapatulong, di ba? Sabi mo nga dati, marami akong kinayang mag-isa, di ba? Yung pagiging ina pa kaya? Nakaka-proud naman. Sure na ba yan? Sure na ako. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pamilya mo ako. Pinanindigan kong mag-isa ang pagiging ina. Nahirapan ako noong simula at aminado naman ako doon pero kinaya ko ang lahat dahil nakita kong lakas ang mga anak ko. Nakapaghanap na rin po ako ng home base na trabaho. Pinagsabay ko ang pagiging ina at pagiging empleyado hanggang sa nasanay na ako. Malaking achievement yon sa akin dahil bumalik ng muli ang dating Julia na strong and independent. Nakakatuwa na hindi ko inakalang makakayanan ko yon ng mag-isa lalo't 2 anghel na ang nakaasa sa akin. Sila pa nga naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagsusumikap hanggang sa nakaipon na ako noon at nakalipad pa sa mas maganda at mas malaking tirahan.
Nakayanan ko na rin makabayad ng yaya para sa mga anak ko at nabawasan kahit papaano ang load ng hirap sa akin noon. Tinulungan pa rin naman ako ni na Peter at Julio, lalong-lalo na si Julio. Sinisigurado niyang may malalapitan ako oras na kailanganin ko ng tulong. Bawat tawag ko noon ay sinasagot niya kahit alanganin pa ang oras. Nagkapatawaran na kami sa mga hindi magagandang sinabi namin sa isa't isa. Madali lang noon ang magpatawa dahil malaki ang pagmamahal namin sa bawat isa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay wala pa rin akong karelasyon dahil mas gusto kong ituon muna ang oras ko sa mga anak ko. Nag-ibang bansa na rin si Peter para mas malaki ang maisustento niya noon sa mga anak namin. Habang si Julio naman ay nagkaroon na ng bagong karelasyon na isang single dad. Natuwa ako dahil parang may anak na ulit siya sa katauhan ng anak ng bago niyang karelasyon. Masaya ako sa tinakbo ng buhay namin after ng mga naging gulo, Papa Dudut. Ang dapat na gawin. Umuwi ako noon para ipaalam na sa mga magulang ko ang nangyari. Alam ko naman noon na hindi sila matutuwa sa ibabalita ko dahil ilang beses nila akong binilinan na huwag munang mag-aasawa. Dahil kailangan ko munang pag-aralin ang bunso kong kapatid. Gusto rin nila noon na sila muna ang unahin ko bago ang ibang tao. At naiintindihan ko naman dahil sila ang pamilya ko. Pero lahat ng yon ay nagbago mula nang nalaman kong nakabuo na nga kami ng GF ko. Nay! Tay! Renny Boy! Saktong uwi mo, nak! Kakatapos ko lang magluto ng spaghetti. Ibaba mo na muna yung bag mo para makakain ka na. Sino pang may birthday? Birthday agad! Hindi ba pwedeng sahod mo lang kaya ako naghanda? Memoryado nyo na talaga ang sahod ko na Hindi naman mahirap isaulo ang 10 at 25. Ako nga po minsan nakakalimutan kong sahod na pala. Makalimutan ng lahat. Wag lang ang sahod mo, anak. Naka-withdraw ka na ba? Bukas pa po. Sira yung ATM sa trabaho kaya di ako nakapag-withdraw. Sayang naman. Akala ko mababawi ko na tong ginastos ko sa spaghetti. Galing kasi to sa ipon ko Nabawasan tuloy. Hayaan nyo, bukas meron na. Gusto mo, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang ATM card mo para ako na lang ang mag-withdraw. Maraming ATM dito sa atin. Ako na lang ang mag-aasikaso para hindi ka na mahirapan. Ang nanay talaga. Ibibigay ko naman po yung sahod ko bukas. Huwag kayong mag-alala. Sabi mo yan, ha? Naniniguro lang naman ako. Ang dami pa nating bayarin dito sa bahay. Tapos may utang pa ang tatay mo ron sa kumpare niya. Kailangan mo na rin bayaran yon. Ako na pong bahala. Mabuti naman. Salamat talaga sa Diyos at hindi ka lumaking madamot. Nay, asan nga po pala si tatay? Ando na naman sa kumpare niya. May kinakalikot na naman sa bagong sasakyan ng kumpare niya. Bakit mo natanong? May gusto po sana akong sabihin sa inyong dalawa Sa akin mo na lang sabihin at ako na lang ang magsasabi sa tatay mo pag uwi niya. Maupo muna tayo, Nay. Teka, parang seryoso ang sasabihin mo Nay, naaalala niyo po ba si Gemma? Yung katrabaho mo? Yung dinala mo rito ng birthday ni Bonso? Opo, siya nga po. O anong meron sa kanya? Nabuntis ko po siya. Bakit ka naman magbubuntis ng katrabaho? Hindi ba masama yun? Di ko po siya basta lang katrabaho. Girlfriend ko na po siya. Ay, bakit ngayon ko lang to nalaman? Umanap lang po ako ng tiyempo. Kung kailan nabuntis, tsaka mo sasabihin sa akin na girlfriend mo na siya? Yan ba ang tamang tiyempo para sa'yo? Wala naman po akong balak itago sa inyo yung relasyon namin ni Gemma. 3 buwan pa lang naman po kami, kaya 3 buwan pa lang kayo pero binuntis mo na? di naman po sinasadya. Ganyan din ang sinabi ng tatay mo nung nabuo ka namin Pasensya na po kung biglaan to, Nay. Ano pa bang magagawa ko nandyan na yan? Salamat po sa pag-intindi, Nay.
May kakilala akong aborsyonista. Sabihan niyo ako kung kailan ang day off niyo para masamahan ko kayo. Nay, wala po kaming balak ipalaglag ang anak namin. Biglaan ang pagkakabuntis niya, di ba? Hindi sinasadya. Ano pang dapat gawin sa ganyang sitwasyon? Di ipalaglag. Pero Nay, Makinig ka sa akin. Hindi pa ito ang tamang panahon para maging tatay ka. Kakapromote mo pa lang sa trabaho at kakapasok pa lang ng kapatid mo sa kolehiyo. kaya ko naman pong pag-aralin si Bunso, Nay. Kahit na... Alam ko naman yon, anak, pero mas malaki rin ang maibibigay mo rito sa bahay pag kaming pamilya mo lang ang makikinabang. Nay, kung ang inaalala nyo baka di na ako makapag-abot sa inyo, di po yun mangyayari. Kahit makailang anak pa ako, magbibigay pa rin ako sa inyo. Hindi ako naniniwala. Yung mga kaibigan ko, matapos magkaroon ng pamilya yung mga anak nila, napabayaan na sila. Ganon din ang gagawin mo sa amin ng tatay mo balang araw. Nay, wala pong ganyang mangyayari. Magtiwala kayo. Ganyan din ang sinabi nila pero asan sila ngayon? Pinabayaan na ang mga magulang nila. Magagaya ka rin sa kanila, sigurado ako. Nay, hindi po Ginapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Para matulungan mo kami. Pero ano mangyayari? Ibang tao pa palang makikinabang sa'yo? Imbis na kaming pamilya mo? Nasaktan ako sa huling sinabi ni Nanay Papa Dudut. Pakiramdam ko isa lang akong investment noon sa kanila dahil sa mga salita niya. Pinilit ko siyang unawain dahil pakiramdam ko naman ay nabigla lamang siya sa binalita ko. Naisip kong gano'n naman ang mga tao lalo na yung may mga edad na katulad ni Nanay. Nagiging maramdami na. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi na siya kailangang makaramdam ng takot na hindi na ako mag-aabot dahil gagawin ko pa rin ang obligasyon ko sa kanila. Noong dumating si tatay ay pinaliwanag ko ang nangyari at naintindihan naman niya. Narinig ko pa silang nagtatalo ni Nanay sa kwarto dahil para raw kinakampihan ako ni tatay sa sitwasyon ko. Pagkatapos nilang makapag-usap ay saka naman ako binalikan ni Nanay para kausapin. Kalmado na siya noon at mukhang nakumbinsi na siya ni tatay na wag nang magalit. Sinabi ni Nanay na handa niyang tanggapin ang pagkakamali ko. Ang sinabi niya ay para hindi ako tuluyang lumayo sa kanila ni tatay ay dapat tumira kami ni Gemma sa bahay. Hindi ko yon sinangayunan kaagad dahil alam kong gusto ni Gemma na magsimula kaming dalawa sa ibang bahay. Pero namilit si Nanay at sinabing yon lang ang paraan para magtiwala siyang makapagbibigay pa rin ako. Pumayag na labang ako para hindi na kami magtalo pa noon ni Nanay. Sinabi ko kay Gemma ang plano at naintindihan naman niya kahit nararamdaman kong meron siyang kaunting pagtatampo. Kaya naman na week after nang naging usapan namin ni Nanay ay lumipat na si Gemma sa aming bahay. Magiliw naman siyang tinanggap ng kapatid ko at ng tatay ko pero hindi ganon ang naging pagsalubong ni Nanay sa kanya. Mula nang tumira si Gemma sa bahay, lagi na lamang mainit ang ulo ni Nanay sa kanya, Papa Dudut. Pagod na nga ako galing sa labas. Mapapagod pa ako rito sa bahay. Ang dami na namang kalat. Nay, rinig po ang sigaw niyo sa labas ng bahay. Pakihinaan niyo naman po. Napapansin ng mga kapitbahay Nakakaistorbo po. Nakakahiya. Hayaan mong mapansin nila. Para marinig na rin nila na puro na lang problema ang inaabot ko rito sa pamamahay na to. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos to, Nay. Di na kailangang magbunga nga. Nakakahiya talaga sa kapitbahay. Kanina pa sila padaan-daan sa tapat ng bahay natin eh. Mukhang kailangan ko idaan sa pagbubunga nga ang lahat eh. Aalis ako malinis ang bahay tapos uuwi akong ganito kagulo? Hindi na punasan ang mesa. Lalanggamin na naman yan. Yung lababo, puro hugasin. May mga baso pa sa sala. Ano ba naman klaseng bahay to? Pagsasabihan ko po si Bunso. At pagbibintangan mo pa ang kapatid mo sa dumi ng bahay na to? Siya lang naman po yung maghapong nandito sa bahay eh. At anong tawag mo kay Gemma? Parehas lang sila ng kapatid mo maghapon dito sa bahay.
Kakausapin ko rin po si Gemma. Mabuti pa nga! Mula nung dumating ang Gemma na yan dito sa bahay, puro na lang kalat ang nakikita ko. Masinop naman po si Gemma. Kapag may ginamit siya, nililinis o itinatabi rin niya pagkatapos. Mas marunong ka pa sa akin akong nandito sa bahay lagi. Tsaka yan si Gemma, may balak pa ba magtrabaho yan? Sa ngayon po, dahil masela ng pagbubuntis niya, di muna siya magtatrabaho. Pero nag-online selling din naman po siya kapag maayos ang pakiramdam niya. Napaka-arte naman ng asawa mo! Samantalang ako nung pinagbubuntis ko kayo ng kapatid mo, ako pa ang nag-iigib ng tubig para sa amin ng tatay mo! Mali naman po yun, Nay. Dapat di kayo inayaan ni tatay na magbuhat lalo't buntis kayo nun. Parang mali pa kami ng tatay mo ngayon, ha? Mas marunong ka na ngayon porque may trabaho ka na? Hindi naman po sa ganun, Nay. Ang sa akin lang po, wag na nga lang po natin pag-usapan kapag ganyang mainit pa ang ulo nyo. Papasok po muna ako sa kwarto para makapagbihis. Tapos tutulungan ko na kayo maglinis dito sa bahay. Mabuti pa nga! Gemma? Hindi ako makalabas ng kwarto. Panay ang bunganga ng nanay mo eh. Kanina pa ako naiihi. Halika, sama na kita. Kailan ba tayo aalis dito? Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Paano naman ang sitwasyon ko? Sa tingin mo, maganda ba sa pinagbubuntis ko ang ma-stress dahil sa pagbubunganga ng nanay mo? Ayaw niya lang kasi ng maruming bahay. Ganun naman ang mga nanay. Sino ba naman kasing may gusto ng maruming bahay? Pero Rene Boy, hindi naman ako nagkakalat dito sa bahay niyo eh. Nandito lang ako sa kwarto maghapon kasi nga nahihilo ako. Kung lalabas man ako, para lang magbanyo. Dahil ayoko nga magtagal sa paligid ng nanay mo. Intindihin mo na lang si nanay. Tumatanda na eh. Hindi dahilan ng katandaan para mangbastos ng iba, no? Di ka naman binabastos ng nanay. Nagbubunga nga lang siya dahil sa kalat. Pero ako ang pinagbibintangan niya eh. Hindi ba kabastusan yun? Hindi ka naman niya pinagbibintangan. Kung hindi, narinig ko usapan ninyo. Hindi mo na kailangang pagtakpan ng nanay mo. Mainit lang ang ulo ni nanay. Mula nung dumating ako dito, lagi na lang mainit ang ulo niya. Ngayon lang ako magsusumbong sa'yo kasi sobra na eh. Lagi na lang niya akong pinaparinggan. At pag nagdadala siya ng bisita rito sa bahay ninyo, ako lagi ang ginagawa nilang topic. Lagi niya akong sinisiraan sa mga bisita niya. Hindi ko naman may pagtanggol ang sarili ko dahil wala ka rito. At syempre, ayoko mas magkasamaan pa kami ng loob ng nanay mo. Hayaan mo, pagsasabihan ko si nanay. Para ano? Para mas lalo pa niya akong pag-initan. Anong gusto mong gawin ko? Umalis na tayo rito. Bumukod na tayo. Yun ang dapat na gawin mo. Ako naman ang pagbigyan mo para sa anak natin. Gemma. Ayokong umabot tayo sa ganito pero mamili ka na lang. Kaming mag-ina mo o ang nanay mo. Hindi ako natuwa na pinapili ako ni Gemma sa pagitan nila ni nanay. Nagtampo ako sa kanya at napansin naman niya yon. Nagsorry siya kaagad sa akin at sinabing nadala lamang siya ng emosyon. Umiyak na rin siya dala ng sobrang stress na nararamdaman kay nanay. Doon ako naawa kay Gemma kaya naman kinausap ko si nanay. Nagalit si nanay noong nalaman niyang gusto ni Gemma na bumukod na kami. Munti ka pa niyang suguri noon si Gemma kung hindi lang siya napigilan ni tatay. Kinausap ko si Gemma at humingi pa ako ng kaunting panahon sa kanya para makasundo niya si nanay. Gumawa ako ng paraan para makapag-usap si nanay at Gemma pero talagang hindi naging maganda ang resulta. Nung una nakikipag-cooperate pa si nanay at pinakikisamahan si Gemma. Pero nang tumagal ay bumalik pa rin sa dati si nanay. Nagtiis pang muli si Gemma dahil wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Gusto pa rin niyang makasama ako kaya pinili niyang makisama kay nanay. Napansin ko noong tumagal na parang nawala ng gana si Gemma na kumain o lumabas man lamang ng kwarto. Nakabili na siya ng sariling arenola niya at kapag napupuno yun ay pinipigil na lamang niyang wag maihi o uminom ng maraming tubig. Dahil doon ay nagkaroon siya ng severe UTI papadudot. Inamin niya lahat sa akin noong na-ospital na siya. Doon ako naawa sa kanya lalo't sobrang stress na ang inaabot niya kay nanay. Malaki ang ipinayat ni Gemma dahil sa lungkot kaya naman bago pa umabot sa punto na pati ang baby namin ay madamay,
Minabuti kong magpaalam na kina nanay para bumukod na. Binigay naman ni tatay ang blessings niya sa pag-alis namin pero hindi ganon ang nangyari kay nanay. Kinonsensya niya ako at pinaramdam na hindi ako naging mabuting anak sa kanya. Nasaktan ako sa mga sinabi ni nanay pero mas pinili kong wag na lamang magpadala sa masasakit niyang salita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas lamang ang isang linggo mula noong naospital si Gemma ay umalis na kami sa bahay. Tinaon naming wala si nanay dahil pakiramdam namin noon ay mag-uumpisa siya ng gulo. Before kasi kami umalis noon ni Gemma ay nagbanta na si nanay, naguguluhin niya kami hanggang makalabas kami ng bahay. Para raw makita noon ng mga kapitbahay na pabaya akong anak at walang kwentang manugang si Gemma. Ayaw namin syempre ni Gemma ng gulo kaya nakiusap ako kay tatay na ipasyal muna si nanay para hindi niya maabutang paalis kami noon ng bahay. Nakikonsyaba na rin ang bunso kong kapatid dahil alam niya ang ugali ng nanay namin. Nagmadali kaming umalis noon at binilinan ko na lamang sina tatay kung sakali mang may maiwan pa kami ay ipa-deliver na lamang. Wala pang 4 na oras ay nakalipat na kami sa bago naming inuupahan. Hindi yon kalakihan pero sapat na yon sa amin noon dahil yon ang patunay na kaya na naming magsolo. Naging masaya si Gemma pag alis namin sa bahay ni nanay. Napansin kong bumalik na muli ang sigla niya at nawala na ang pagiging maputla niya. Mas naging inspirado pa siyang magbenta online dahil nakagagalaw na siya sa wakas. Nagbukas na rin kami ng isang bank account para sa magiging anak namin. Nagsipag kaming pareho para makabili na rin ng ibang mga kailangan namin sa bahay. Nagalaw ko ang inipon ko para lamang merong kaming mailagay na gamit sa bahay. Nagpatuloy pa rin naman ako sa pagpapadala kina nanay pero binawasan ko dahil napunta karamihan ng pera ko sa upa at ibang kailangan namin ni Gemma para sa aming pagsisimula. Inunawa naman yon ni tatay at siya na nga ang nagsabi na wala namang problema dahil meron naman daw silang naitabi ni nanay. Ganon din noon ang bunso kong kapatid. Sinabi niyang nagpa-part-time siya bilang encoder para makatulong daw sa kanyang pag-aaral. Masaya ako noon na tinutulungan ako ni tatay at ng bunso kong kapatid, maliban na lamang kay nanay na hindi pa rin naging sapat ang naiaabot ko para sa kanya. RB, bukas pala dadaan yung pinsan ko ha. Ibibigay na sa atin yung lumang microwave niya. Wow, bigay talaga? Oo, kasi bibili na raw siya ng bago. Pakisabi salamat ha. Malaking tulong yung microwave na ibibigay niya para makapagpainit ka ng gatas mo. Napansin mo na yata na lagi ako nagpapainit ng gatas sa kalan ha. Bakit kasi di mo inumin agad para di na lumamig? Para di mo na kailangan initin ulit. Ninanamnam ko kasi yung gatas habang nagmumuni-muni. Ayun, sa sobrang tagal ng pagmumuni-muni ko, lumalamig na yung gatas ko. Pag meron na tayong microwave, kahit 8 oras ka pang magmuni-muni, okay lang. Makakatipid na rin tayo sa gas. Lalo na ikaw. Hay, naku lang talaga. Oh, bakit naman ako? Kala mo hindi ko napapansin? Lumamig lang ng konti ang ulam mo, gusto mo na kagad ipainit. Kinakabag kasi ako kapag malamig na yung pagkain ko eh. Ay, sandali lang Gemma ha. Tumatawag si nanay. Sige lang, ayusin ko lang yung mesa para makakain na tayo. Okay, sagutin ko lang to saglit. Hello, Nay? Rene Boy, asan na yung padala mo? Nay, bukas na lang po, pwede. Nakalimutan ko mag-withdraw eh. Nagmadali ako makauwi kasi maaabutan na ako ng ulan. Lagi na lang nadedali ang padala mo ah. Pasensya na po. Bukas ko na po ipapadala yung 4K. Bakit 4K lang? Nakabudget na po kasi ako ngayon, Nay. At di na kami kasama sa budget mo, ganon? Kasama pa rin naman po kayo, Nay. Kailangan ko lang bawasan ng konti dahil may pinaglalaanan din po ako. Sa mag-ina ko. Sana maintindihan nyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong bawasan ang ipinapadala mo sa amin dito para lang dyan kay Gemma.
Hindi lang naman po to para kay Gemma. Para rin po sa magiging apo nyo. At saka kailangan ko rin makabawi sa ginastos namin sa paglipat namin. Nag 2 months deposit at 2 months advance din kasi kami rito. Tapos bumili pa kami ng ibang gamit namin. Tsaka… Wala na akong pakialam dyan. Ang sa akin lang sana, sumunod ka pa rin sa usapan. Pumayag na nga akong umalis kayo sa bahay, di ba? Tapos ganito pa pala mangyayari. Saan kami dadalhin ng 4K na ipapadala mo, ha? Kulang yon para sa 15 days namin. Alam mo naman kung gaano kasiba kumain ng tatay mo. Hayaan nyo, Nay. Next cut-off naman malaki-laki ang makukuha ko dahil sa OT. Ibibigay ko na lang sa inyo lahat yun. Ang gusto ko, ibalik mo sa dati ang sustento mo sa amin. 6K dapat para sa 15 days. Sisikapin ko po. Pero sana ngayon maintindihan yung 4K lang talaga ang kaya ko. Bakit kasi hindi pa magtrabaho yan si Gemma? Para makatulong naman siya sa gastusin. Nung ako yung nabuntis, nagtatrabaho pa rin ako. Magkaiba po kayo ng kalagayan ni Gemma. Mahina po at sakitin si Gemma. Nag-iingat lang po kami. Ang sabihin mo, masyado mong sinusunod mga kapritsyo niya sa pagbubuntis. Kaya naman niya eh. Masyado mo lang bine-baby. Nay naman. Ang laki ng pinagbago mo. Ngayon pa lang na hindi pa nanganganak ang asawa mo, pinagdadamutan mo na kami? Paano na lang kapag nanganak na siya? Di ko naman po kayo pababayaan, Nay. Bigyan niyo lang sana ako ng ilang buwan para maayos ko ulit yung budget ko. Paano naman ang bunso mong kapatid? Malapit na rin ang bayaran sa school nila. Alam nga namang pati yun pababayaan mo pa. Nakapag-usap na kami ni Bunso, Nay. Kaya nga po siya nagtatrabaho ngayon para makadagdag sa… Ayun nga eh. Hindi ka ba naawa sa kapatid mo na bugbog na nga sa pag-aaral pati pa sa trabaho? Paano pa siya makakapasa niya kung hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral niya? Kaya ni Bunso yan, Nay. Siya nga rin ang may gusto magtrabaho para raw may pera rin siya. Ako pa rin naman ang magbabayad ng tuition niya at saka… Nay? Hello? Nay? Nay? Binabaan ka na naman ng nanay mo, no? Pangit lang siguro yung signal. Siguro nga. Tara na, lika na, kain na tayo. Papadudot dahil sa lakas ng boses ni nanay habang kausap ako sa phone ay narinig tuloy ni Gemma ang usapan namin. Alam kong nasaktan siya noon pero hindi na lamang pinahalata sa akin. Kahit nga sa paglayo namin ni Gemma ay meron pa rin talagang masasabi noon si nanay. Hindi ko na alam kung paano pagagaanin noon ang loob ni nanay kay Gemma. Alam kong nagtitimpi na lamang din noon si Gemma dahil ayaw na lang niyang ma-stress. Pero paniguradong sasabog na rin siya sakaling magtuloy-tuloy pa si nanay sa mga masasakit niyang salita. Nawalan ako ng ganang kumain dahil iniisip ko pa kung paano ko makakakuha ng sapat na pera para makontento si nanay sa ibinibigay ko. Akala ko naman noon ay napaliwanag na ni tatay ng maayos ang kalagayan ko kay nanay. Pero mukhang kinulang pa. Na-stress ako sa kakaisip kaya hindi ko na rin naubos ang kinakain ko. Napansin niyo ni Gemma at saka hinarap ako para kausapin. Pinagtimpla ko ni Gemma ng maiinom para medyo ma-relax ako. Noong naubos ko ang iniinom ko ay sa kanya ako kinausap. Sinabi niya na alam niya ang pinagdadaanan ko kay nanay. Sinabi niya rin naiintindihan niya ako, Papa Dudut. Dinadagdag pa niya na sana raw dumating na si nanay sa punto na maiintindihan niyang may sarili na akong pamilya na kailangang buhayin. Naisip kong tama si Gemma sa mga sinasabi niya tungkol kay nanay. Naisip ko nga rin na baka masyado lang nasanay si nanay na inaabutan ko siya lagi ng pera kahit kailan niya gusto. Baka nga hindi pa lubusang natatanggap ni nanay noon na yung panganay niya ay may nabuo ng pamilya. Kaya mas lalo tuloy lumawak ang pag-unawa ko kay nanay dahil baka hindi niya lamang ako ma-let go dahil anak niya ako. Kaya ako na lamang ang umisip ng paraan para mas lumaki pa ang kita ko para hindi na rin magalit noon si nanay kapag kulang ang naiaabot ko sa kanya. Nakipagkita ako sa dati kong kaklase at dati kong katrabaho sa call center na si Bogs.
Kumusta ka na, Bogs? Mukhang asensado ka na. Hindi naman. Guminhawa lang ng konti. Anong konti? Panay kaya out of town mo. Saka panay ang picture mo sa bagong sasakyan at relo mo. Last month lang nag-tour ka sa Canada, di ba? Napansin mo pala? Ini-enjoy ko lang naman ang pinaghihirapan ko. Dapat ganun ka rin. Sa batch natin sa call center, ikaw pa naman tong pinakamasipag sa lahat. Masipag pero wala masyadong pera. Mali kasi ang pamamaraan mo ng pamumuhay eh. Ay, mali ba? Ano ba ang tama? Huwag kang masyadong malinis. Ha? Madumi kaya ako sa sarili. Minsan nga inuulit ko polo shirt ko kahit nagamit ko na eh. Uy, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ba yun? Ano ba kasi? Gusto mo bang kumita ng pera tulad ko? Yun nga rin ang habol ko kaya ako nakipagkita sa'yo eh. Dumihan lang natin ng konti ang lahat Ha? Anong dumihan? Hindi kita maintindihan. Atin lang to Kahit di mo patusin tong offer ko, huwag ka magkakamaling ipagsabi sa iba. Okay? Oo naman. Scammer ako. Seryoso ba? Bakit sa tingin mo ma-afford kong bumili ng sasakyan? Branded na sapatos, branded na relo. Bakit ako weekly nakakapag out of town at once every 2 months nakakapunta ako sa ibang bansa? Teka, magbebenta ba ako ng drugs? Kung drugs yan, pas ako Tanga, hindi. Scam nga to. Paano bang scam? Di ba delikado yan? May scam bang safe? Nasa iyo na lang kung paano ka mag-iingat. Mula nung natanggal ako sa call center, ito nang pinasok kong trabaho. Triple ang pasok ng pera, maniwala ka. Ano bang gagawin? Nung nirecruit ako, ang naging siste, magpanggap daw ako na empleyado ng mga bangko. Bale, ganun din ang gagawin mo kung sakali. O tapos? Meron kaming maliit na kondo na nirentahan. Doon nagaganap ang mga transaksyon. Nakukulangan pa ako sa mga sinasabi mo Paka-explain pang maigi. Natatakot kasi ako kasi baka mamaya isumbong mo ako sa mga pulis. Hindi ako magsusumbong. Kailangan ko rin talagang kumita ng extra ngayon kasi nakabuntis ako. Tapos kailangan ko pa rin ituloy ang sustento sa magulang at kapatid ko. Di mas lalong dapat kang pumasok sa trabaho ko. Magtiwala ka sa akin. Di ko to ipagsasabi sa iba. Ano bang gagawin kung sakali? May nagpapasa sa amin ng iba't ibang bank details ng iba't ibang tao. Tapos tatawagan namin sila. Kailangan lang namin malaman ang totoong pangalan, address at birthday ng may-ari ng bank account na yon. Tapos magpapanggap kami ng agent ng bangko na kesyo may mga reward na kailangan convert to cash dahil malapit na mag-expire. At ito ang pinaka-importante. Kailangan lang namin i-record yung pagbanggit nila ng account number at birthday nila para matransfer na namin yung pera nila sa amin. Buti naniniwala yung mga tinatawagan nyo. Laganap sa Facebook yung mga ganyan Hindi pa rin ba sila natututo? Nako, wag na sana silang matuto para di mamatay ang negosyo namin. Ano pang gagawin? Paano nyo makukumbinsi yung tao na totoo ang sinasabi nyo? Magsalita ka lang na mabilis tapos banata mo ng English. Doon na sila bibigay. Tsaka alam mo naman ng mga tao, matutuwa ang mga yan kapag nalaman nilang makakakuha sila ng pera o reward. Babanggitin mo pa lang sa kanila na may reward sila matatanggap, susunod na agad sila sa ipagagawa mo. Lalo na yung mga matatanda na o yung mga bagong gising. Sila talaga madalas namin mabiktima. Kaya yun ang ginagawa nyo? Oo, at yun na rin ang gagawin mo. Parang di ko ata kaya. Ganyan din ako sa simula. Madali lang to, promise. Ay, sige, go pa rin ako. Basta walang sabit dito Maniwala ka pare, walang kasabit-sabit to. Natakot man pero kinagad ko pa rin ang proposal ni Bogs sa akin, Papa Dudut. Nalaman ko na nakarami na rin pala siya ng kuha ng pera sa iba't ibang tao. Meron din naman daw noon na pumapalya siya pero hindi naman nahuhuli. Kapag alanganin na raw, yung nasa kabilang linya, si Bogs na rin mismo yung magbababa ng tawag para hindi na matrace pa yung number niya. Yon ang sinabi niya sa akin. Dinagdag din niya na matututunan ko rin daw na makaramdam kapag mapapahamak na ako sa kausap ko sa kabilang linya. Parang gusto kong umatras noon, Papa Dudut, pero noong pinakita sa akin ni Bogs ang mga pumapasok na pera sa kanya ay nainganyo na ako. Nakiusap na lamang ako sa kanya na huwag niyang ipapaalam sa iba naming kakilala na kasangkot ako sa ginagawa niya. Nangako naman siya at kinabukasan ay pinakilala na niya ako sa boss niya. Agad naman akong natanggap noon dahil merong nag-resign.
Kaya on the spot ay nakapagtrabaho kaagad ako. Pinakitaan nila ako ng dapat gawin at may notes din na dapat kong sundin. May templates na rin na pwede ko ring pagbasehan just in case nakabahan ako at mawala sa sarili. Nakabantay naman noon si Bog sa akin para alalayan ako. Kapag may mga alanganin akong mapapapayag ay pinapasa ko kay Bogs ang tawag para siya nang makipag-usap. Nahirapan ako sa una dahil walang kumakagat sa mga sinasabi ko at natataon na aware ang mga natatawagan ko sa scam, Papa Dudut. Doon ako madalas nakakaramdam ng kaba dahil pinagbabantaan na ako at hindi pa ako sanay doon. Mabuti na lamang at andun lagi noon si Bogs para hilahin kaagad ang telepono sa akin kapag wala na akong masabi. Gusto ko na noon na sumuko sa trabahong yon dahil parang wala naman akong kikitain. Pero isang araw, nakatawag ako ng isang matandang babae. Pinagkatiwala niya ang bank account details niya at aminado kong nakaramdam ako ng konsensya. Pero mas inuna ko ang kalagayan ng mag-ina ko at ng nanay ko. Kaya pikit mata akong ng scam sa matandang yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang ginawa kong pang-scam mula noong natutunan ko na ang tamang teknik. Masyado ko na-inspire sa laki ng nakuha ko mula sa 4 na na-scam ko. Kaya naman tinutukan ko na yon ng husto. Nag-resign na rin ako sa trabaho dahil balak kong magtrabaho ng 12 hours doon sa pinasukan namin ni Bogs. Hindi ko naman pinaalam kay Gemma o kahit kinananay na umalis na ako noon sa dati kong trabaho dahil paniguradong marami silang itatanong. Mabuti na nga lang at hindi na nagtanong pa si Gemma sa mga katrabaho ko noon kung kumusta na ba ako dahil tiyak na mapipilitan akong aminin sa kanya ang katotohanan. Nagsabi na lamang ako kay Gemma na madalas akong mag-OT. Masyado akong nag-iingat noon, Papa Dudut, kaya hanggat maaari ay hindi ko nakakausap si Bogs kung wala naman kami sa condo / opisina namin. Naibalik ko na rin sa dati ang sustento ko kina nanay. Natuwa ako dahil hindi na nagbubunga nga pa si nanay. Dinagdagan ko na rin yung sustento nila para hindi na niya pag-isipan pa ng hindi maganda si Gemma. Pinahinto ko na rin sa pag-sideline yung bunso namin para hindi na siya mahirapan sa pag-aaral niya. Nasabi rin kasi ni nanay na bumababa daw ang grades ni bunso dahil nga nahati na ang atensyon niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Pumayag naman si bunso at para may pera pa rin siya noon ay pinadadalhan ko na rin siya ng palihim. Hindi ko yon sinabi kay Gemma lalo na yung dagdag na sustento na ibinibigay ko kina nanay. Ayoko na rin kasing makarinig kay Gemma ng pangaral dahil nung mga nakaraan ay puro siya pangaral sa akin na akala mo ay bata ako na nagkakamali. Naintindihan ko naman ang gusto niyang sabihin kaso hindi ko yon kailangan dahil mas lalo lamang bumababa ang aking moral. Gemma, nakauwi na ako. Kumain ka na? Kumain na, pero kung gusto mo, pwede naman akong kumain ulit. Tapos na rin akong kumain. Nakapag-vitamins ka na ba? Kanina pa. Gusto mo matulog na tayo? Pwede bang mag-usap muna tayo? Papangaralan mo ba ako ulit? Kung oo, baka pwedeng sa day off ko na lang. Pagod kasi ako eh. Pumunta rito ang nanay mo kanina. Oh, inaway ka na naman ba? Hindi nga eh. O bakit parang disappointed ka pa? Parang mas gusto mong inaaway ka niya. Hindi yun eh. O sige na nga, pag-usapan na lang natin kung ano yung bumabagabag sa'yo. Dali na. Masaya ang nanay mo kanina. Binalita niya sa akin na marami ka na raw binibigay sa kanyang pera. OA naman ni nanay. Di naman masyadong malaki yun. Baka good mood lang siya. Pinakita niya sa akin lahat ng pinapadala mo. RB, doble na ang binibigay mo per cut-off sa sahod mo? Oo. Eh bakit hindi mo man lang sinabi sa akin?
Hindi ba yung mga ganyang bagay dapat pinag-uusapan natin yan? Sa tingin ko di ko na rin naman dapat sabihin sa'yo. Maliit na bagay lang naman yun. Paano bang maliit na bagay? Alam ko kung magkano ang sinasahod mo. Kung ganong kalaki ang natatanggap ng nanay mo, paano tayo? Huwag kang mag-alala. Di naman ako nagkukulang ng inaabot sa'yo eh. Kailan ba ako pumalya sa pagpapasok ng pera sa savings natin? Di naman tayo kinukulang sa pang-araw-araw natin. May extra pa nga, di ba? Doon nga ako nagtataka eh. Kasi alam ko kung magkano ang kinikita mo. Pero sobrang inaabot mo sa aming lahat. Naipon lang yun mula sa mga OT ko sa trabaho. Kahit maipunan ka pa ng OT, hindi ka aabot sa ganong kalaking pera. Magpakatotoo na tayo, ano ba? Wala ka bang tiwala sa akin, Gemma? Masyado bang mababa ang tingin mo sa akin para di ako makakuha ng malaking sahod? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti pa si nanay. Kahit nagbubunga nga sa akin na-appreciate pa rin niya lahat ng binibigay ko. Pinamumukha mo ba sa akin na hindi ko na-appreciate ang mga ginagawa mo? Parang ganun kasi ang tono mo eh. Iba lang kasi ang kutob ko eh. Iniisip mo ba na gumagawa ako ng masama? Feeling mo nang saskam ako para kumita ng pera? Hindi naman. Parang ganun kasi ang nangyayari eh. Para sabihin ko sa'yo, malinis akong tao. Di ako papayag na galing sa marumi ang ipapakain ko sa inyo. Sorry kung nagdududa ako. Iba lang kasi yung kutob ko eh. Huwag kasi puro kutob ang pinaiiral mo. Lalo't buntis ka. Pakiramdam mo lang naman yan, dala ng hormones mo. Di ba nga nasabi na sa'yo ng doktor yan? Huwag ka na mag-alala, okay? Promise, hindi ka gumagawa ng masama para kumita ng malaking pera? Hindi nga. Ang kulit eh. Matutulog na ako. Ayoko ma-stress sa mga pagbibintang mo. Papa Dudut, inunahan ko ng magalit si Gemma bago pa tumindi ang kanyang paghihinala. Sinisi ko naman ang sarili ko dahil sumobra nga ako sa pagbibigay ng pera na hindi ko man lang naisip na kaduda-duda na ang laki ng ibinibigay ko. Kaya nakaisip pa ako ng idadahilan kay Gemma, Papa Dudut. Sinabi ko na meron pa akong isang pinagkakakitaan pero hindi naman siya naniwala. Tumangon na lamang siya noon at hindi na kami nag-usap ulit tungkol doon. Dahil sa pananahimik noon ni Gemma ay mas lalo tuloy akong nakaramdam ng takot. Naisip ko na baka mas lalo siyang mag-imbestiga bilang gawain niyo ng mga babaeng naghihinala. Pinuntahan ko si nanay para sabihin sa kanya na huwag nang ipaalam kay Gemma na nag-aabot ako sa kanya ng sobra. Nagalit pa si nanay nung una dahil bakit daw nakikialam si Gemma. Pinakalma ko siya at sinabing hayaan na lamang niya dahil buntis nga si Gemma. Sinunod na lamang ni nanay ang gusto kong mangyari dahil ayaw din naman niyang bawasan ko ang pinapadala ko sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang kalakasan ng pangi-scam ko. Naungusan ko ng araw si Bog sa dami ng na-scam ko ayon sa boss ko. Hindi ko na lamang mararamdaman ko dahil nanguna ako sa pangluloko ng tao. Minsan may tinawagan ako na nagpasalamat sa akin dahil magagamit daw niya ang rewards na mako-convert to cash para sa dialysis ng tatay niya. Naiyak pa siya habang kinikwento sa akin ang nangyari sa tatay niya. Nakonsensya ako at agad kong pinutol ang tawag. Nakita yun ng boss ko at pinagalitan ako dahil nakakonekta pala sa kanya ang tawag ko. Pinagsabihan niya ako dahil konti na lang ay makukuha na namin ang account ng taong yon. Pero mas inuna ko pa raw ang makonsensya. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing half day lamang ako dahil sumama ang pakiramdam ko. Agad akong umalis at nagpunta ng simbahan. Inihingi ko ng tawad ang mga nagawa ko at pinangakong hindi na ako babalik sa trabaho na yon. Naiyak na lamang ako dahil patong-patong na ang problema ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag kay Gemma. Pinapauwi na niya ako dahil may masama raw sa pakiramdam niya. Nagmadali akong umuwi dahil sa pag-aalala pero nadatnang ko sa sala sina Nanay, Gemma at ang barangay captain namin, Papa Dudut. Nay, ano to? Nak, mabuti dumating ka na. Maupo ka muna.
Ba't po kayo nandito, Kap? Sinadya talaga kita rito, Rene Boy. Nalaman na namin ang ginagawa mo. Uy, Gemma! Anong mayroon? May lumapit sa akin na nakakilala ko. Diretsahin mo na nga ako, Gemma! Huwag mong sigawan ang asawa mo. Ikaw na nga ito may atraso. Ikaw pa may ganang manigaw. Hindi ko nga alam, Kap, kung anong atraso ko eh. Parang pinagbibintangan niyo ako na may ginawa akong masama. Hindi to bintang lang. Yung asawa ng kakilala ko, nahuli dahil nang-i-scam sa mga bank account ng kung sino-sino. Sinasabi mo bang nang sa-scam ako? Hindi ko lang basta sinasabi to kasi totoo ang sinasabi nila. Nahuli na yung asawa ng kakilala ko at kasali ka sa listahan ng iba pang huhulihin. Kaya ako pumunta rito dahil kinausap ako ng nanay mo para matulungan ka. Nay, pati ba naman kayo ilalaglag niyo ako? Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kapakanan ko o kapakanan niyo? Lahat naman kayo di niyo naiisip kung anong pakiramdam ko eh. Lahat kayo puro pera lang ang habol niyo sa akin. Pag di ako nakapag-abot, matik masama na ako sa inyo. Kapag may inaabot naman ako, pinag-iisipan niyo pa rin ako ng masama. Pwede ka naman magkapera, pero sana hindi sa masamang paraan. Alam mo bang pwede na kita pahuli anumang oras? Kung hindi lang dahil sa nanay mo. Hindi dahil sa nanay ko, di ako magkaaga nito. Talagang ako pang sinisi mo? Maayos naman tayo dati kung hindi ka lang nakabuntis ng maaga. Ha? So sa akin naman po ngayon ang sisi? Meron pa bang iba na dapat sisihin dito? Dahil sa'yo, nasira ang budget ni Rene Boy. At dahil sa'yo, kaya napilitang gumawa ng masama tong anak ko. Pwede bang iisang tabi niyo muna mga personal niyong galit sa isa't isa? Huwag niyong kalimutan kung anong dahilan kung bakit tayo magkakaharap ngayon. Kailangan nating itama kung anong nagawang mali ni Rene Boy. Sobra na kasi tong nanay ni Rene Boy, Kap eh. Lagi na lang nagagalit sa akin. Lagi na lang ako yung sinisisi niya. Kasalanan ko ba kung kailangan ako yung unahin ngayon ni Rene Boy? Hindi niyo ba naiisip na apo ninyo tong ipinagbubuntis ko? Baka gusto mong itakwil ko pa magiging anak mo. Pweh! Pasalamat kayo't matanda kayo, kung hindi baka pinatulang ko na kayo eh. Pasalamat ka, buntis ka, kasi kung hindi, baka kinaladkad na kita. Tama na sabi! Hayaan niyo sila, Kap. Oh, ayos ka lang ba, Rene Boy? Ako? Ayos? Ayos na ayos, Kap. Ako pa ba? Wala naman ako ibang choice kundi maging ayos, di ba? Pasensya na kung nadamay ka pa, Kap. Maayos pa natin to. Kilala ko naman ang pamilya nyo, lalo na ikaw. Alam kong nagipit ka lang sa sitwasyon mo. Pwede kitang matulungan. Hindi na, Kap. Tumawag na lang kayo ng pulis. Ipakulong nyo na ako. Ngayon na! Ano bang sinasabi mo, anak? Nakabaliw ka na ba? Nakakabaliw maging anak mo, Nay! Binigay ko na lahat sa'yo, pero kulang pa rin talaga. Ni minsan, di ko naramdaman na sinuportahan niyo ako. Ni minsan, di niyo inintindi yung kalagayan ko. Tuwing nagkakasakit ako, wala kayong ibang inisip kundi sayang naman yung sasahurin ko kung di ako papasok. Mas nag-aalala ka pa sa sahod ko kaysa sa akin, anak niyo. Hindi totoo yan! Hindi ko na alam ang totoo, Nay. Sa pinapakita niyo sa akin, pakiramdam ko ginagawa niyo lang akong investment. Hindi ko lang matanggap na nakapag-asawa ka agad. Eh ano kung nag-asawa ako agad? Pinabayaan ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Nag-aabot pa rin ako sa inyo pero gusto nyo pa rin makipagkompetensya kay Gemma sa binibigay ko. Gusto nyo, di kayo malalamangan. Ay dapat lang naman dahil nanay mo ko. Opo, nanay ko kayo. Di ko na yun matatanggal pa sa pagkatao ko. Pero sana, maisip nyong tao lang din ako. Napapagod din ako, Nay. Kung bumuman ako ng pamilya ngayon, hayaan niyo ako. Kasi nasa edad naman na ako eh. At di naman ako nagkulang sa inyo. Bakit ba ang hirap para sa inyo na tanggapin yun? Saka mo ako maiintindihan ng husto kapag lumabas na ang anak mo. Ngayon pa lang naiintindihan na kita, Nay. At salamat dahil sa inyo, natuto ako. Natuto ako na balang araw, kapag lumaki na ang anak namin ni Gemma, hindi ako gagaya sa inyo. Hahayaan ko ang anak ko mag-enjoy sa perang pinaghihirapan niya. Hindi ako hihingi. Hindi ako magdedemand. Susuportahan ko sa lahat ng bagay na gusto niya. Hindi ako gagaya sa inyo na puro pera lang ang mahalaga.
Papadudot hindi nakaimik si nanay at ganoon din si Gemma. Kahit sikap noon ay natulala na lamang sa mga sinabi ko. Naiyak ako habang hawak ang ulo dala ng sobrang stress sa kalagayan ko at sa sa mga inaabot ko kina nanay. Maya-maya pa ay naramdaman kong lumapit si nanay para yakapin ako. Umiyak siya at inihingi ng tawa ng mga nagawa niyang kasakiman sa akin. Sinabi niyang nadala lamang at nasilaw siya ng pera dahil masyado ako maluwag sa kanya. Sumunod na yumakap sa akin si Gemma para ihingi ng tawad ang maiksi niyang pasensya sa akin. Sinabi niya na dala lamang yun ng stress dahil hindi na niya alam kung saan kami pupulutin. Lumapit si nanay kay Gemma para humingi ng tawad at ganoon din naman si Gemma kay nanay. Noong kumalma na ang sitwasyon ay hinarap na kaming lahat ni Kapitan para ipaliwanag ang mga mangyayari. Tumawag siya ng pulis para ipalamang nangyari at doon ay inexplain ko ang lahat. Nakipagtulungan na rin ako kapalit ng paglaya ko, Papa Dudut. Pansamantala ay lumipat muna kaming pamilya sa ibang lugar para sa ikakatahimik naming lahat. Nahuli na ang mga dapat mahuli pero hindi pa rin ako kampanteng manatili noon sa aming lugar dahil sa takot. Mabuti na lamang at pumayag ang pamilya ko ang ma-relocate kami. Sa ngayon ay nagsisimula kaming muli sa mga buhay namin. May napasukan naman akong trabaho kaya lang maliit ang sahod. Magkakasama kami sa isang bahay ni na Gemma, ang kapatid ko at ang mga magulang ko. Nagkasundo na rin sa wakas sina nanay at Gemma, may maliit na negosyo na rin silang dalawa, Papa Dudut, at yon ang pinagkakaabalahan nila. Si tatay naman ay namamasada ng tricycle habang ang bunso namin ay pumasok bilang assistant sa isang printing press. Hindi man kalakihan ang mga kinikita namin pero masaya ako dahil tulong-tulong kami sa pag-asenso. Papa Dudut, ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.